Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Mga kapuso, tumataas po ang tsansa maging bagyo ng low pressure area na binabantayan sa Pacific Ocean. Ayon sa Pag-asa, posibleng bukas ay nasa loob na yan ng Philippine Area of Responsibility. Kung sakali, tatawagin po yan na Bagyong Ramil. Huling namataan yan, 1,665 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Tinutumbok po nito ang Hilagang Luzon at posibleng magpaulan doon sa weekend. Sa ngayon, easterlies ang nakakaapekto sa Central at Southern Luzon kasama ang Metro Manila at Visayas ayon sa Pag-asa. Northeasterly wind flow naman ang umiiral sa ilang panig ng Northern Luzon. Mas makakaasa sa maayos na panahon ang nalalabing bahagi ng bansa pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Naperwisyo muli ng masamang panahon ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil sa ulan, nalubog sa baha ang likuran ng isang mall sa bahagi ng reclamation area sa Bacolod City. Pinasok din po ng tubig ang ilang tindahan at bahay na nasa tabing kalsada. Ang mga motorista at pedestrian hirap makatawid. Naranasan din po yan ni News Cooper Astor Luis Salmorin. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa Visayas. Animoy bagyo ang humagupit naman na ulan at hangin sa barangay Tibaog sa Santo Tomas, Davao del Norte kahapon. Sa takot ng ilan, kanya-kanya sila ng takbo para makahanap ng masisilungan. Inulan din ang Bonggao, Tawi-Tawi. Ayon sa Pag-asa, mga local thunderstorm ang naranasan sa probinsya at ilang pangpanig ng Mindanao. 2 beses nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon ngayong pong umaga. Ayon sa PHIVOX, may taas na hanggang 150 meters mula sa crater ang ibinugang abo. Unang nangyari ang ash emission kaninang 6:54 ng umaga at naulit po ng 7:50 ng umaga. Nananatili sa alert level 2 ang Kanlaon. Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ang bulkan ng 17 volcanic earthquakes at mahigit 3,300 toneladang asupre o sulfur dioxide. Wala pa rin pong bawal pa rin pong pasukin ang 4-kilometer radius permanent danger zone. Sa ibang balita, hulikam ang panloloob sa isang paupahang bahay sa Quezon City. Ang kawatan nakatangay ng 2 cellphone. Balitang hatid ni James Agustin. Masdan ang lalaking ito na biglang sumilip sa isang paupahang bahay sa Barangay Payatas, Quezon City mag-alas 4 ng umaga kahapon. Nang mapansin niya na may CCTV camera, bigla niyang inilusot ang kanyang kamay para tanggalin ito sa pagkakasaksak. Ang hindi niya alam, may iba pang CCTV. Ang sunod na nakunan nasa loob na ng bahay ang lalaki. Nagpalingali nga siya na tila may hinahanap. May hinawakan pa siyang bag pero walang nakuhang gamit. Pagkatapos umakyat na sa ikalawang palapagan ng lalaki. Dahan-dahan siya pumasok sa kwarto. Paglabas, tangay na niya ang 2 cellphone. Ang mga biktima nagtitinda ng saging at matagal nang umuupa sa bahay. Pagkagising namin ng umaga, naghahanapan na ng cellphone, akala niya tinatago sa kasama. Nung nireview ng CCTV, yung nakita na napasok na pala kami. Ayon pa sa mga biktima, ilang beses na nilang nakita ang suspect na palakad-lakad sa lugar bago mangyari ang insidente. Laking panghihinayang nila lalo pat hindi naman kalakihan ng kanilang kinikita sa hanap buhay. Mahalaga talaga cellphone, contact din lahat eh. Tapos nandun din yung record ng sa anak niya na may sakit na puso. Sana yung pumasok kagabi na lumaban lang ng parehas, magtrabaho. Nai-report na ang insidente sa Barangay Payatas. Napagalaman na ang suspect. Residente rin sa lugar na ilang beses nang inireklamo dahil sa pagnanakaw umano. Pang-5 beses niya pong ninakawan. Ang una po ay ang DSWD, yung sabotasan, yung gamit po ng bakla na mga blower, mga make-up. Tapos po yung dyan sa may Dama de Noche, mga damit po. Ngayon din po, ngayon sinabi po ng kapalitan ko na 2 cellphone po yung nawala. Hindi raw nakakasuhan ng suspect sa mga dating insidente dahil nakikipag-areglo ang mga biktima. Makipag-ugnayan ng barangay sa mga kaanak para maipatawag ang suspect. Umaasa naman ang mga biktima na maibabalik pa
ang mga ninakaw na cellphone. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inireklamo na ng Department of Justice ang ilan sa mga sangkot umano sa ghost flood control projects sa Bulacan 1st District. Malversation through falsification, perjury at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang inihabla laban kina dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kasama rin po sa mga inireklamo sina Engineer RJ Dumasig, Project Engineer Lawrence Morales, Chief Accountant Juanito Mendoza, Bids and Awards Committee Member Flora Lynn Simbulan, DPWH Cashier Christina May Pineda, pati ang kontratisang si Sally Santos ng Sims Construction. Sinusubukan pang kuna ng pahayag ang mga inireklamo. Mas madali na pong makakuha ng kopya ang publiko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Presidente, Vice-Presidente at iba pang opisyal ng gobyerno. Yan ay matapos bawiin ng bagong ombudsman ang direktiba noong Duterte administration na kailangan muna ng permiso mula sa may-ari bago mailabas ang SALN. Balitang hatid di Salima Refran. The Office of the Ombudsman announces the reopening of public access of the statements of assets, liabilities, and net worth of public officials. Binuksan na sa publiko ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang access sa mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno. The public has a legitimate right to know how those in government acquire and manage their wealth. Transparency in this area is not a slogan. It is a safeguard against corruption and a deterrent to abuse of power. Ang Memorandum Circular No. 3 of 2025 ni Remulla, pinawawalang bisa ang naunang MC ni dating Ombudsman Samuel Martires na naghigpit sa paglalabas ng SALN noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Tinakda rin nito na kinakailangan ang permiso ng may-ari ng SALN bago mailabas ito. As of today, and as the Memorandum Circular is written, there is no need for consent on the part of the public officer whose SALN is requested. Sa bagong memo, otomatikong granted o pagbibigyan ng request. Maliban na lang kung wala naman sa ombudsman ang naturang SALN, kung gagamitin ito para sa commercial purposes o para mang-impluwensya o mangharas, kung may ebidensya ng extortion o banta sa kaligtasan at iba pang nilistang kondisyon. Ang mahalaga kasi sa pagbibigay ng SALN, ito transparency. Pero hindi to, dapat dito responsible rin yung kukuha ng information. Hindi naman pwedeng inaabuso natin yung impormasyon na binibigay natin. Dapat may purpose talaga yan. It's a tool for accountability. Redacted o itatago ang permanenteng address ng kawani ng gobyerno, pati na ang detalye ng mga menor de edad nitong mga anak, pati mga pirma at mga government-issued ID number. Nakapublic naman ang mga real properties at assets ng may-ari ng SALN. Malaki raw ang maitutulong nito sa paglaban sa katiwalian. Lifestyle check po, dahil makikita po natin doon sa SALN kung gaano karami or kung ano yung net worth ng isang tao. Ngayon po, pag meron po tayong mga evidence or documents to show that the lifestyle of a person exceeds or is disproportionate to that which is written in his SALN, then it can be used in any investigation of any public officer for the violations under RA 3019. Ang hawak lang na SALN ng Ombudsman ay ang sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga pinuno ng Constitutional Office at mga LGU. Kaya nakikiusap sila sa iba pang SALN repositories na isa publiko rin ang mga hawak na SALN. The office also calls on all agencies that keep official copies of SALNs, the Civil Service Commission, the Office of the President, Congress, and Judiciary, and the local government units to align their practices with this policy. Consistency across institutions is key. Selective transparency only breeds suspicion. Para sa magre-request, kailangan lang mag-fill up ng request form, magpakita ng 2 government IDs at magbayad ng kaukulang fees.
Magiging epektibo ang bagong memo 15 araw matapos ang pagkakalat-hala nito. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa iba pang balita, tagumpay ang pamimigay ng ayuda at krudo ng mga taga-Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga mangingisda sa Escoda Shoal kahit pa umaaligid po pa rin ang mga barko ng China. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa kabila ng tensyon sa Sandy Cay na sakop ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea nitong linggo, itinuloy pa rin ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pamamahagi rin nito ng mga supply sa mga mangingisda naman sa palibot ng Escoda Shoal. 30 nautical miles pa ang layo nila mula sa mismong shoal o bahura dahil sa pangaharang ng China Coast Guard. Mas konti tuloy ang huli nila na 1 tonelada pa lang na isda kahit paubos na ang mga supply. Hirap sir kasi hindi na makapasok sa ibang mga bahura. Diyan lang kami sa mga malalapit. Kaya mahina. Hindi kayo makapasok sir? Hinaharang kami ng mga Chinese Coast Guard. Katunayan, kahit ang pwesto ng aming BFAR vessel, may mga nakabantay na Chino. Nakikita ninyo sa aking likuran, may 2 barko ng China Coast Guard na nandito sa ating paligid, nakabantay sa atin habang isinasagawa ng BFAR itong paghahatid ng mga supply sa mga mangingisda malapit dito sa Escoda Shoal. 40 bangka ng mga mangingisda ang nahatira ng ayuda at krudo sa Escoda Shoal. Binili na rin ng BFAR ang mga huli nilang isda at inipon sa fish carrier na MV Mamalakaya ng BFAR. Menos sa gastos. Kaya salamat po kami na may supply na ganitong mga fuel. Ano na kayo katagal sa laot? 2 linggo at 3 araw po. 10 vessel ng China Coast Guard at 10 barko ng Chinese Maritime Militia naman ang namonitor ng Philippine Coast Guard sa lugar. Meron ding 2 barko ng China Navy na may dalang isang helicopter at high-speed response boat. Ang KBBM initiative natin is not walk in the park. We were still subjected to dangerous maneuver ng China Coast Guard and even the Chinese Maritime Militia. In Escoda, they even deployed itong tinatawag nating high-speed response boat para mangharas ng mga mangingisdang Pilipino. But despite of all that, ang ating pong mga miyembro ng Philippine Coast Guard and the BFAR really stood their ground, did terrific seamanship skills for them to be able to reach the Filipino fishermen. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinondena ng US State Department ang ginawang pag-water cannon at pagbangga ng China sa mga barko ng BFAR at PCG habang nasa South China Sea. Sinusuportahan daw ng Amerika ang Pilipinas sa pagharap sa mga delikadong asal ng China na sumisira sa regional stability. Nanawagan naman ang China sa Pilipinas na huwag nang pumalag sa hangarin nitong ipagtanggol ang kanila daw soberanya at maritime rights sa itinuturing nitong teritoryo. Kinontra naman ng PCG ang radio challenge ng China na nagsasabing ang Bajo de Masinloc ay isang nature reserve daw ng China. I never said Marcos resign. Marcos resign is a pointless call. Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? 20 years? Yeah. Oh, that is a pointless call. Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nang tanungin tungkol sa mga panawagan na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Wala raw itong kabuluhan, sabi ng bise. Ang dapat daw gawin ng Pangulo ay ang kanyang trabaho na anyay hindi naman nagagawa. Hiling ng bise, pumayag na si Pangulong Marcos na magpa-drug test at sagutin ang issue ng national budget. Dagdag pa niya, hindi sapat ang ginagawa ng Pangulo kontra katiwalian. Hindi rin daw siya naniniwalang may integridad ang Independent Commission for Infrastructure dahil si Pangulong Marcos mismo ang bumuo nito. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, puro salita at bintang lang ang bise. Nilalabanan daw ngayon ng presidente ang corruption na hindi raw nagawa ng nakaraang administrasyon. Dinipensahan pa nga raw noon ang mga umaabuso sa kaban ng bayan, tulad ng issue sa Pharmaly scandal o ang maanumalya umanong pagbili ng overpriced na medical supplies ng Duterte administration noong COVID pandemic.
Maging alerto sa mga scammer, lalo na ay ngayon po ay magpapapasko na, di ba? Dumami raw ang bilang ng mga nabibiktima ng call scam na gumagamit na raw ngayon ng artificial intelligence. Ang kanilang modus, alamin po sa balitang hatid ni Oscar Oida para wag maging biktima. Taong 2024 nang makatanggap umano ng tawag ang negosyanteng si Cassie mula sa nooy inakala niyang representative ng kanyang bangko. Tinanong nila sa akin, are you this person? Ikaw ba ito yung pangalan mo, ganyan. And then sabi ko, yes. Doon ako nagkamali na sinabi ko yes. Sabi ko, yes, how can I help you? Meron po kayong rewards. Sabi ko, okay, great. At that time, I was going to travel. So sabi ko, pwede ko ba i-convert yung rewards ko? Tapos tama, alam nila kung magkaano yung rewards ko and convertible talaga siya at the time. Pero paggising na lang daw niya kinabukasan. At nakita ko na lang na my bank account was wiped out. So, and even my credit card had transactions. So if I'm not mistaken, mga hundreds of thousands din siya. Isa lang si Cassie sa dumadaming bilang ng mga nabibiktima ng tinatawag na call scam na ayon sa Global Anti-Scam Application na Who's Call ay tumaas ng 78% third quarter ngayong taon. Mula sa 34,000 scam calls nung nakaraang quarter, lumobo daw ito sa mahigit 62,000. Kasi nag-migrate na sila from text messages, mas madali na nga ho talaga yung calls. Even calls are now prompted by AI kasi. So the introduction of AI in scams has really changed the landscape of scams really pagdating sa quantitative approach. Ibig sabihin, mas marami na pag halimbawa nasa isang area ka, mas maraming magte-text kasi yung pa isa-isa magte-text sa atin lahat. With AI now, it can be automated. Mas madali rin daw matrap ang mga tao sa mga tawag na kapag nagpanggap na lehitimong promo ng mga bangko gaya ng credit card upgrades. Pero kaya naman daw ma-detect ang mga ito. They will ask you to verify your identity. Okay? Tandaan niyo po, pag sila yung tumawag, you're not obligated to give your name. Pwedeng nilang tanungin ano yung credit card number mo. Sasabihin nila, para po makasiguro ako, padadalan ko po kayo ng verification code. Yung verification code na yon, 4 or 6 digits yan. Pag binigay nyo na yon habang kausap pa kayo, ginagamit na yung credit card nyo or transfer na yung pera nyo sa debit card nyo. Yung 4 to 6 digits na yan po yung OTP. Bumaba naman ang mga scam texts ng halos 42%, senyales na mas maingat na ang mga Pinoy sa mga text na may kahina-hinalang link. Pero ngayong papalapit na ang Pasko, asahan na daw ang muling pamumutik-tik ng mga scam. We can almost predict na because of yung mga bonuses, so maraming financial scams, maraming mga discounts kunyari, mga loans kunyari. And because of yung medyo malalamig yung mga Pasko, so we can also predict yung mga love scams papalo rin. Kung may na-encounter kayong scam link o tawag, pwedeng isumbong sa Scam Vault PH, ang online reporting hub na katuwang ng CICC at PNP. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman po sa muling pagbubukas sa publiko ng access sa mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, kausapin po natin ang tagapagsalita ng Office of the Ombudsman, Assistant Ombudsman Attorney Nico Clavano. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Ay, magandang hapon po, Ms. Connie. Magandang umaga po, Ms. Connie. And magandang umaga din po sa lahat po ng nanonood sa atin. Okay, sir, talagang welcome development nga ito for transparency, no, para dun sa mga taong matagal na hong nagre-request na makakita ng SALN. Pero siguro magandang gabayan niyo po muna kami kung ano ba yung magiging sistema o mekanismo po sa pagre-request. Online po ba ito? Sino lang ho ang pwedeng mabigyan ng mga kopya ng SALN? Yes po. So just to walk through the process, as of right now, kailangan po personally tayo pumunta ng mga offices, either kung sa central office po, PACPO, Public Assistance Corruption Prevention Office, or in the event that it is in the area or sectoral offices of the Ombudsman, then we will have to go to the Public Assistance Corruption Prevention Bureau. No? So it's the same office but just regional in nature.
kailangan pong mag-present ng ID, dalawa po yan, one of which should be a government-issued ID, and to show that you are indeed the person that is indicated there in the ID. Ang iniiwasan po natin dyan, yung mga fake identities na nagre-request ng SALN. Pagkatapos po niyan, the grant of the SALN is generally made, except where, of course, the Office of the Ombudsman is not the official repository. Wala po sa amin ang kopya ng SALN, ibig po sabihin. Or if it is for an unauthorized commercial purpose, or kung yung rason kung bakit nila nire-request po yung SALN is for harassment purposes, extortion, or may threat po sa safety ng public official. Okay. Yun lang naman po yung mga exceptions po natin sa pag-grant ng request ng SALN. Okay, para lang ho maging malinaw dun sa mga interesado po, ano ho ang mga siguro departamento na wala po talaga sa inyo yung SALN? Opo, nakabatay po ito sa batas, Republic Act 6713, kung saan in-explain doon at dinidescribe kung sino ang may hawak ng iba't ibang mga SALN. So dito po sa amin, sa Office of the Ombudsman, ang hawak po natin sa Central ay yung SALN po ng President, the Vice President, at mga Constitutional Commission heads, kagaya ng COMELEC or COA. Yung mga sa area or sectoral offices ng Office of the Ombudsman pa din po, sa Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga LGUs po, nagbibigay po sila ng SALN or nagsasabit sila ng SALN sa mga regional offices po natin. Yung sa Senado at sa Kongreso po, yung official repository po niyan ay yung mga secretariat ng Kongreso at Senado respectively. Okay. And then yung sa judiciary naman po, lahat ng judges at saka yung mga clerk of courts po, lahat po yan sinasubmit sa Supreme Court. Okay. So, pero kung sakasakali po, sir, na may tumanggi doon sa ibang mga departamentong hindi ho under sa inyo po yung SALN, pwede ho ba silang magreklamo sa inyo kung valid naman ang kanilang rason na binanggit nyo nga po sa pagkuha ng SALN? Actually, ma'am, kaya po natin sinabi natin kahapon na we hope and we encourage all of these offices po to follow the practice of transparency. Dahil po, this is the best time to be transparent to our people. Napakainit po ng issue ng corruption ngayon, and it is the policy now of the new Ombudsman Remulla to open up the SALNs of the highest officials in the land. Okay. Kaya po, sa tingin po natin, hindi naman po pwede na kami lang. Kaya sinabi natin kahapon, consistency is key. Kasi kung hindi natin i-open yan sa publiko, it will only breed suspicion. Alright. May limit ho ba yung dami na po pwedeng i-request ng isang tao sa pagkuha po ng SALN or kahit na organization? Halimbawa po sa media. Yes, sir? Can you hear me? Hello? Yes, Assistant Ombudsman. Yes, sorry. Okay. Yes, there's no limit to the number of SALNs that you can request. No. The only I would say process or procedural requirement is that you present an ID and you fill out the SALN request form. Okay. Pero may bayad po ito, sir? At magkano ho yung babayaran, saan? At siguro magandang pa-explain na rin ho, bakit kailangan daw na may bayad pa? Baka mas mabilis daw kung siguro maibibigay na lang sa tao? Yes po, we are trying to rationalize yung fees, para po maging mas madali at mas accessible pa sa publiko. Ngunit meron po tayo mga administrative fees na kailangan bayaran. Kagaya naman po sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na may maliit na fee lang para makuha yung mga dokumento. Magkano po yung fee? We're still trying to rationalize po, within the 15 days from publication, aayusin po natin yan lahat para by the time that it is effective, 15 days from now, we can already issue the fees that will be assessed. Pero I can assure the public that it will be very menial, very small, para lang po yan pangbayad sa photocopy, sa ating mga supplies sa office po. Okay. Ano naman daw ang mga safeguards na ipatutupad ninyo para hindi rin maabuso yung pag-request ng SALN? On both nagre-request, isa sa publiko rin ho ba sila kung mag-request sila, yung identity nila, at syempre doon sa mga kinukunan ng SALN? Opo, meron tayong linagay na konting safeguard dito. In Section 7 of MC number 3, we made of public record also the SALN request form.
No? So, kung meron po tayong evidence of improper public dissemination or may evidence po tayo ng harassment or extortion gamit ang SALN na nakuha nila or other clear misuse ng SALN, then the public official can also request the Office of the Ombudsman through the Office of Legal Affairs namin dito to determine whether it is in fact a misuse or improper publication of the SALN. And there will also be some consequences to that, no? Na kagaya ng that person who was the requesting party can no longer access SALN or can no longer request for SALNs in the future. Opo. So, meron po tayong mga ganon, although, the policy ni Ombudsman Remulla is not to be too onion-skinned. Huwag naman tayo masyado maging sensitibo sa mga commentary, mga sinasabi on social media and on mainstream media tungkol sa ating mga SALN. Kasi yun po talaga ang purpose ng SALN para po ma-analyze at makita ng mga taong bayan kung magkano nga ba talaga ang net worth ng isang tao at mabangga po nila yan sa iba't ibang mga evidence of disproportionate wealth ng isang public official. Oho, at sabi nga rin po yung sa lifestyle check, no? Maaring i-encourage nyo daw. Sabi nyo nga, meron kayong mga guidelines ba doon sa pag-encourage sa mga publiko para makatuwang ninyo pagdating ho sa pag-check ko factually nung isa pong opisyal ay hindi tumutugma yung SALN. Paano ho yung magiging proseso nyo doon? Opo, kung makikita nyo po sa same Memorandum Circular number 3, Section 8 indicates the lifestyle check. So where a requesting party po has evidence of assets that is manifestly disproportionate, hindi po tugma, mas malaki po yung sa tingin nating asset ng isang tao na hindi naman naka-indicate doon sa SALN, they may file a formal complaint with the Field Investigation Office kung saan gaganapin ang isang fact-finding investigation. Okay. Tapos kung may makita po talagang labag sa batas or violation, then it now is subjected to the process of the ombudsman. Okay. Pero ito ho bang ganitong paghihikayat nyo sa public na maging katuwang ninyo for fact-checking ng mga assets po ng ilang politiko? Is this something new na idinagdag lang po ninyo ngayon sa inyo pong termino? Opo, kasi nakita po natin yung sign of the times, no? Nangyayari naman po talaga yan. Nagka-crowdsource naman po talaga ang mga netizens natin. May mga accounts dyan na parang nagsisilbing parang sumbungan din ng mga tao. So, if they can do that within themselves, gagamitin na rin natin yung mga mechanisms po na yan para po mas maging formal ang mga complaints laban sa mga public officials who are involved in this type of lifestyle, kumbaga. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Yan po naman si Assistant Ombudsman Miko Clavano. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nagkaroon po ng disgrasya sa kalagitnaan ng isang karera ng mga kabayo sa Angeles, Pampanga. Chris, ano ang detalye? Tony, nasagi ang isang kabayo ng isang nakamotorsiklong traffic enforcer. Natumba at dumaustos ang kabayo na may hilang kalesa. Nakatayo naman agad ang kabayo sa tulong ng kutsero. Sumemplang din ang traffic enforcer at nadaganan pa ng kanyang motor. Tinulungan naman siya ng mga nanood ng karera. Ayon sa Angeles City Information Office, walang malubhang nasaktan sa insidente at nagkaareglo na ang kutsero at traffic enforcer. Ang karera ay bahagi ng taunang pagdiriwang ng Fiestang Pulyat sa syudad. Ayon naman sa Animal Kingdom Foundation, hindi na dapat hinihikayat ang ganitong aktibidad na posibleng ikapahamak ng mga hayop. Tinawag ng ilang mambabatas na pork barrel ng Pangulo ang mahigit 200 bilyong pisong unprogrammed appropriation sa aprobadong bersyon ng Kamara ng panukalang 2026 National Budget. Yan yung mga standby na proyekto o items na wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Batay sa 2026 General Appropriations Bill, maaring pondohan ang mga unprogrammed appropriation kapag may sobrang koleksyon ng buwis.
may bagong pagkukunan ng kita o may aprobadong loan para sa foreign-assisted projects. Ayon sa Malacanang, kailangan pa rin ng unprogrammed appropriations pero dapat ingatan ito at hindi basta-basta mailalabas. Hinihingan pa namin ng pahayag si House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing. Pero nauna nang dinipensahan na tanging social programs na nakatuon sa ilang sektor ang pwede lang ipasok sa unprogrammed appropriations. Sabi naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, hindi sikretong pondo ang unprogrammed appropriations, kundi standby na alokasyon na aprobado ng Kongreso. Nagsisilbi rin itong fiscal buffer para makaresponde ang gobyerno sa urgent national priorities, lalo na sa panahon ng kalamidad. Ito ang GMA Regional TV News. Kuha na po tayo ng update sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nadaragdagan pa ang mga naitatalang sinkhole sa may Northern Cebu. Kasunod po yan ng malakas na lindol doon noong September 30. Cecil, ilan ang nadiskubring mga sinkhole? Connie, umabot na yan sa 70 sinkhole batay sa tala ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR. 16 na sinkhole ang lumitaw sa Bugos City, ang epicenter ng lindol. Pinakamarami naman sa bayan ng San Remigio na 40. Kabilang dyan ang nasa lote sa Barangay Manyo na nilamon na ang bahagi ng isang bahay. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, posibleng lumalim ang uka at madagdagan ang sinkhole dahil sa mga aftershock. Sa datos ng PHEVOX, as of 8 a.m., mahigit 12,300 na ang reported aftershocks dito sa Cebu. Hinihintay na ng provincial government ang buong report ng MGB para maging gabay sa rezoning o land use reclassification. Alert! Tama na, alert! Dali na! Ospital dapat ang last facility standing. Yan ang sabi ng Department of Health sa gitna ng paghahanda at pagpapatibay sa mga ospital sa Metro Manila sakaling tumama ang The Big One. Balitang hatid ni Maki Polido. Matapos ang magkakasunod at malalakas na lindol sa bansa, pinangangambahan naman ngayon sakaling gumalaw ang West Valley Fault at tumama ang 7.2 magnitude earthquake sa Metro Manila at Bulacan. Handa nga ba ang mga ospital sa bansa para tugunan ang mga mangangailangan ng atensyong medikal? Ito ang gustong paghandaan ni Health Secretary Ted Herbosa. At least make sure we will be the last facility standing. In a big one, tayo ang dapat huling facility na hindi babagsak. May mga naka-assign na mga DOH hospital na magsisilbing primary healthcare facility north, south, east o west quadrant ng Metro Manila na dapat paghandaan ang dagsa ng pasyente. Sa North Quadrant, isa sa primary facility ang Dr. Jose Rodriguez Memorial and Sanitarium sa Caloocan City. Sa ngayon, nakahanda na sa kanilang warehouse ang mga generator set, hospital field bed, tents, medical equipment at gamot na tatagal ng 2 linggo. Kung dumagsa ang mga pasyente, sa parking lot itatayo ang mga tent na magsisilbing field hospital. Uusod na yung triaging natin malapit sa gate. So doon pa lang, i-check na natin yung mga patients kung ano nga silang category, kung sila ba ay walking wounded or sila ay urgent. So yung makakapasok lang sa banda rito is the red patients. Ang Tondo Medical Center na sakop ng West Quadrant, balak magtayo ng field hospital sa Intramuros Golf Course, sa mga kalsada sa paligid ng ospital, pati na sa isang kalapit na paaralan. Pag bumaksak po ang ospital namin, kinlear ng engineering namin na pwede namin gamitin yan, that will be our temporary hospital. May mga ospital mula sa rehiyon na sasaklolo sa mga naka-assign na primary healthcare facilities sakaling tumama ang The Big One. Pero sa DOH briefing, sabi ni Dr. Imelda Mateo ng Amang Rodriguez Memorial Hospital na isa naman sa mga ospital na sakop ng East Quadrant, kailangang maghanda sakaling hindi kaagad makarating ang saklolo. So kung sino yung first wave na tutulong sa amin, manggagaling pa sa Visayas. Yung second wave sa Soksa dyan pa po manggagaling. Paano po kung sira na lahat ng airport?
Kaya sana, ayon kay Mateo, may pondo para sa dagdag na equipment tulad nitong atmospheric water generating system na magtitiyak ng sapat na supply ng tubig. Hihingi pa ng pondo ang DOH dahil 100 million pesos na lang ang natitira sa Emergency Response Fund ng kagawaran ngayong taon. Tiniyak naman ni Secretary Herbosa na na-inspeksyon na mga gusali ng mga ospital para tiyaking hindi guguho ang mga ito sakaling tumama ang the big one. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Disqualified na raw si International Criminal Court Prosecutor Karim Khan sa paghawak sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay po sa kopya ng desisyong nakuha ng Reuters mula sa ICC Appeals Judges dahil yan sa posibleng conflict of interest. Nitong Agosto, hiniling ng kampo ni Duterte na i-disqualify si Khan dahil dati raw siyang tumayong abogado ng mga umano'y biktima ng war on drugs. Dahil dyan, hindi raw makakagawa ng patas na investigasyon si Khan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Khan. Pero dati niyang sinabi na wala siyang nakikitang dahilan para hindi payagang lumahok sa pagdinig ng kaso ni Duterte. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, kahit ma-disqualify si Khan, hindi nila nakikitang makakasagabal ito sa trabaho ng Office of the Prosecutor. Hindi rin daw sila kumbinsidong may basihan ang pag-disqualify kay Khan. Exciting Wednesday mga mare at pare! Kasama natin sa mga nag-aabang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 ang ex-housemate na si AZ Martinez. Ano kaya ang tips niya sa mga bagong papasok sa bahay ni Kuya? Just do your best, do your thing, sipagan mo and don't give up. Huwag ka talagang sumuko kasi it's worth it and you'll love it once tapos na yung challenge. Game daw si AZ na maging house guest kahit pa umabot ng 1 buwan. Magsisimula na ang bagong season ng collab ng Kapuso at Kapamilya Stars sa bahay ni Kuya this October 25. Ang ex-housemates naman kasama si AZ preparing na para sa series nilang The Secrets of Hotel 88. Magsisimula ng araw ang lock-in taping nila soon na susubok sa pinagdaanan nilang workshops. Pababalikin muli ng Independent Commission for Infrastructure si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez para tanungin ukol sa isinumitin niyang affidavit. Sa pagharap niya sa komisyon kahapon, itinanggi ni Romualdez na nakatanggap siya ng male-maletang pera mula sa nagpakilalang dating security consultant ni Zaldico. Balitang hatid ni Joseph Moron. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ukol sa mga flood control project. Ipinatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure para bigyang linaw ang proseso ng budget. And while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information. Sa affidavit ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ni-name drop umano si Romualdez ng ilang mamabatas na kumukubra ng kickback. Bagamat nilinaw ni Curly kalaunan na wala siyang direktang transaksyon kay Romualdez. Sa testimonya naman sa Senado ni Orly Gotesa, ang nagpakilalang security consultant na nagbitiw na ako Bicol Party List Representative Zaldico, sinabi nitong ilang beses umano silang nag-deliver ng male-maletang pera na tinawag nilang basura sa bahay ni Romualdez. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, tinanong tungkol dito si Romualdez. It was asked, of course, and he denied it. The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents. Pinabubusisi sa Manila Regional Trial Court ang affidavit ni Gutesa matapos itanggi ng abogado nagnotaryo nito na siya ang pumirma dito. Gayunman, sabi ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, dahil pinanumpaan ni Gutesa ang mga sinabi niya sa Senado, may bigat pa rin ito. Ayon sa ICI, nagbigay si Romualdez ng mga pangalan ng mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget na siya namang iimbitahan din ng ICI. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. Pababalikin ng ICI si Romualdez para matanong siya tungkol dito.
Hindi naman sumipot sa ICI si Ko. Naano nang sinabi ng ICI na posibleng hilingin nila sa korte na makontempt si Ko kung di siya pupunta sa pagdinig. Posible itong mauwi sa arrest warrant. Do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Nakipagpulong naman ang ICI kay Budget Secretary Amena Pangandaman na nagpaliwanag din ng sistema ng budget. Ayon kay Pangandaman, walang kapangyarihang gumawa ng insertion sa budget ang DBM sa Bicameral Conference Committee ito ng Senado at Kamara nangyayari. Kung may problema yan, siguro malaking magandang tingnan din dyan siguro yung ating Commission na Audit, di ba? Titingnan nila kung yung mga proyekto na ipatutupad ng tama. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Where is the love? Oh, where is the love nga ba, mga mare at pare? Di nasa kalikasan. Yan ang pinakabagong passion project ni Filipino-American Black Eyed Peas member Apple Diab. Chika ng singer-producer, target ng kanyang project na makapagtanim ng milyon-milyong seedling sa bansa, lalo na ng nyog. Simula muna yan sa pilot site sa Liliw, Laguna. Literal na he just can't get enough. Kwento ni Apple, may nagturo sa kanya tungkol sa panganib na hatid ng soil degradation. Dito sumibol ang idea ng pagtatanim gamit ang isang uri ng organic soil na mula sa bio-waste at nyog. Ngayon, katuwang na rin ni Apple ang gobyerno para mas mapalawak pa ang kanyang layunin. Beginning of next year, I'm hoping to start the whole project. We'll be working with, co-ops and LGUs and the farmers. We gotta figure it out. That's why we're doing the pilot here, so it's easier. Samantala, may training po sa Antipolo Rizal para sa mga gustong matuto naman sa pag-aalaga ng kawayan. This Saturday na po yan sa Learn and Earn from the Bamboo Expert Seminar sa Carolina Bamboo Garden. Bukod sa tamang pag-aalaga at pag-ani ng kawayan, ituturo din kung paano iproseso ang mga kawayan para pagkakitaan. Abay, may tour din po sa iba't ibang amenities at features sa loob ng Bamboo Garden. Kaya sa mga interesado, pwede ho kayong tumawag, mag-email o kaya'y bumisita sa website ng Carolina Bamboo Garden. Ang tingin ng marami nating kababayan, normal ng bahagi ng politika sa Pilipinas ang korupsyon. 59% sa mga Pilipino ang agree sa pahayag na yan base sa survey ng Pulse Asia. 97% ng respondent ang naniniwalang talamak o widespread ang katiwalian sa ating gobyerno. Sa nakalipas naman na 12 buwan, 85% ang nakapansing tumaas umano ang korupsyon sa bansa. Ayon sa Pulse Asia, sa kabuuan ay negatibo ang pananaw ng mga Pilipino kaugnay sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isinagawa ang survey mula September 27 hanggang 30 sa 1,200 respondents. May margin of error ang survey na plus-minus 2.8%. Update naman po tayo sa LPA na posible raw maging bagyo. Kausapin na po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Tumataas ba talaga yung tsansa na maging bagyo itong low pressure area na binabantayan po dyan sa Pacific Ocean? Tama po, sa ngayon ay medium na ang tsansa. Ibig sabihin, posible na beyond the next 24 hours ay maging isang ganap na bagyo nito. At bukas nga ay inaasahan natin na posible na rin itong pumasok ng ating area of responsibility. At kapag pumasok ito ng PAR at naging bagyo, or maging bagyo bago pumasok ng PAR, magiging local name nito ay Ramil at inaasahan po natin na posibleng maapekto sa ilang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw, lalong-lalo na ngayong darating na weekend. Okay, ano yung mga lugar particular na maapektuhan ito? Well, Connie, dalawang senaryo po kasi yung inaasahan natin. Una, posibleng ang tumbukin nito ay itong dulong hilagang Luzon. Ito yung Batanes or Dababuyan Group of Island. Pangalawa naman, posibleng yung Northern Luzon area na mismo yung direktang maapektuhan. When we say Northern Luzon, of course, kasama pa rin yung dalawang nabanggit natin na dulong hilagang Luzon area. And yung nasa nating timeline, yung directly posibleng tumama or tumuwid sa mga lugar nito, ay ngayon darating na weekend hanggang possibly the first 2 days of the next week.
Kaya hanggang ngayon pa lamang ay dapat patuloy na maging aware yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa Northern Luzon area, dito sa binabantayan po nating samanan panahon na posibleng ang makaapekto sa kanilang lugar sa mga susunod na araw. Sa Metro Manila, ano ho ang ating dahilan naman ng pabugso-bugsong mga pag-ulan? Nitong nakarang 24 hours, Connie, nagkaroon tayo ng isang shallow low pressure area na nagdulot ng pag-ulan hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa maging ibang mga karatig lalawigan dito sa gitnang Luzon. At sa ngayon, ang mga nagpapaulan na lamang sa atin ay mga localized thunderstorm na dulot ng easterlies naman. Alright, maraming salamat sa inyo pong update sa amin, Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Maraming salamat din po at magandang araw. Sa iba pang balita, naghain na ng manifestation si Senador Cheese Escudero sa Commission on Elections para ipaliwanag ang tinanggap niyang 30 million pesos na campaign donation noong eleksyon 2022 mula kay Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction and Development Incorporated. Binigyang diin ng kampo ni Escudero na legal ang donasyon at idineklara din nila ito. Tiwala raw silang walang makikitang mali rito ang COMELEC. Dati nang sinabi ni Lubiano na galing sa sarili niyang pera ang donasyon niya kay Escudero. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal para sa sino mang may aktibong kontrata sa gobyerno ang magbigay ng kontribusyon para sa isang partisan political activity. Christmas came early para sa Filipino lambs, hatid ni Songbird Supreme Mariah Carey. Star of the night ng American diva sa kanyang glimmering attire sa the celebration of Mimi concert sa Pasay. Ang finale ni Mariah para sa Pinoy fans, ang iconic holiday hit song niya na All I Want for Christmas Is You. Game namang nakijam at nakibirit ang Pinoy lambs gaya ng nakuna ni Yus Cooper Chad Domingo. Ang agang Merry Christmas! Bida naman po natin ngayong Miyerkules ang isang alagang aso mula sa Laur, Nueva Ecija. Bibo dog kung ituring dahil sa paraan niya para makatawag ng pansin. Ayan. Meet Mallows, ang small but terrible na Shih Tzu. Yun, kwento ng fur mom niyang si Trisha Castillo, may saway ang alaga dahil laging pumupusit ba naman palabas ng bahay. Lagi raw kasing naiinggit si Mallows tuwing naririnig na tumatahol ang 5 pa nilang aso sa kusina. Malalaman na lang daw nilang nakalabas na ito kapag kumakatok na si Mallows sa pinto na para bang siya ang may-ari ng bahay. Ang aliw na video na yan, may more than 700,000 views na online. Mallows, ikaw ay trending! Talagang ganyan ang mga Shih Tzu. Talagang gusto mo lumabas, ganon? Entitled daw. Sila yung mga don at donya. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 71 araw na lamang, Pasko na. Ako po, si Connie Sison. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.